Kung meron mang doubting Thomas sa Old Testament, si Habakkuk yun. Parang siya yun. Pero mo si Habakkuk, he is the prophet, pero nagpatuloy siya, nag-question pa rin sa Panginoon. Si Habakkuk, basahin yung life niya. Propeta na siya, pero laging question. Question sa Panginoon. Parang ito siya. Hindi nga, parang ito nga. Hindi na ibig sabihin lang nag-question. Ibig sabihin ba, para bang kung sasabihin natin na gusto ng lumayo, gusto ng ano, parang ito. Pero, nandyan pa rin siya. Parang si Habakkuk nakuha natin, ano? Biro mo, sa katagalan niyang paglilingkod, pero nandun pa rin yung... Kasi ang daming mga pagsubok sa buhay na nalagpasan niya. Hindi ko lang personal na isa-isahin natin ano yung pagsubok. Pero meron siyang pagsubok, sabi ko, wow, napakalaki na ito. Nalagpasan niya. Maya, wala pang isang buwan. Meron na naman. Sabi ko, palaki ng palaki. Palaki. Biro mo, kasi lagi ko sinasabi sa kanya, hindi porket na tinawag ka ng Panginoon, wala ka ng pagsubok. Lagi kong sinasabi sa kanya. Sabi ko, padagdag ng padagdag yan. Malapit na si Ordain, ngayong November 2. Sabi ko, Lord, bakit? Padagdag ng padagdag yung mga challenges sa buhay. No? Buti na lang kung yellow or ice, madali lang. Isang minuto lang mo. Tiisin yung ginaw. Ayos na. Hindi eh. Ito pusuan. Kaya lagi natin sinasabi ang paglilingkod ay pusuan. Kaya sa akin nakikita, bakit nandito pa siya? Ang puso niya napakalaki. Oh. Kasi kung malit ang puso nito, naku, bukas to wala na. Wala na. Wow, sabi ko, pwede palang maglingkod tayo sa Panginoon na kahit maraming pagsubok, na nagpapatuloy pa rin tayo kasi nanood yung katatagan. No? So, ang pagsubok niya hindi yung mga pera lang, hindi. Wow, sabi ko, masitiba. Kaya, sa lahat ng mga pagsubok, sabi ng isang pastor, welcome sa mga pagsubok. Sabi mo, welcome ba yung mga pagsubok? Sige pa, dagdagan pa. Hindi ko alam kung anong prayer niya sa kanyang birthday. Pero ngayon po ay gusto kong batingin sa'yo, Pastora. Happy birthday sa'yo. Medyo po pinaiyak mo, Pastor. Sabi ko nga kay Lord kanina eh. Sabi ko, Lord, presence mo sa akin, di ako iyak. Tapos tumulong ako kanina umaga nung nag-praise and worship Sister Berna. Sabi ko, Lord, sabi ko na sa'yo, ayoko nang umiyak dito kasi yung face ko eh. Nawawala yung ilong daw niya. Nawawala na yung ilong ko. Kaya hanggat maaari ayaw ko pong umiyak. Nawawala daw yung ilong niya. Nawawala yung ilong ko. Sabi ko sa'yo, pa-side view mo pag umiyak Pero ka. nagpapasalamat po talaga ako kasi ang kung siguro, sabi ko na ngayon kung umiyak ko talaga. Siguro kung yung nakikita ko po sa atin dito is lahat po tayo, sabihin po natin mahina. Sa naranasan ko po talaga, siguro wala na rin ako talaga dito. Kasi sa mga encouragement nila, kahit sa mga anak ko sa grupo ko, minsan nakakaya, sabi ko, ako yung nanay pero sila yung nag-encourage. Lalo na si EJ. Kahit minsan sabi ko, ano ba ko sabi ko, ako tinuring nila na nanay nila pero pag ako naiinis, minimisis ko si EJ pero sabi ko, yung anak mo, pasaway. Tapos sabi ko, pagkatapos ko, yung pamilya ko naman. Pero talagang gusto ko talaga mag-serve kay God. Sabi ko nga, i-persecute ako ng family ko. Dahil pinili ko ang GM, pinalikuran ko yung dati kong church. Nananatili ko ako. Kasi hindi po yung word na Global Ministry, Jesus is Lord, ang pinanghawakan ko, kundi po yung grupo po natin na gusto ko po kasi nasa prayer mountain tayo, ang pray ko talaga kay God, hindi po sa family ko. Kasi alam ko na talaga, sabi ko, God, may gagawin ka sa family ko. Ang pinag-pray ko lang po talaga is sa mga kaluluwa po talaga hindi pa po nakakilala kay God. Yun po, iniyak ko po nung nag-prayer mountain tayo. Hindi ko po inisip yung family ko. Nasa ganun pala is nung araw ng birthday ko. Nung gabi nung yun na rin po yung araw na may nangyari sa anak ko. Kaya sabi ko, pero the day po nung nangyari sa anak ko, nagbigay na po sa akin ng warning si God. Nagbigay ko ng Jeremiah 33:10 na come unto me. Tapos hindi ko akalain na ganun na pala ang nangyayari sa anak ko. Medyo masakit po kasi
So, ayaw ko po kasi panghawakan na sinaktan ako ni God. Pero alam ko lang talaga, nauunawaan ko lang na pagsunod sa Panginoon ay napakahirap. Pero kung tayo po ay babalik sa dati natin pinagmulan, yung po mga kaluluwang nag-aantay ng ating mga testimony, ng ating po mga words, mawawala po sila. So, hindi lamang po yung pamilya po natin ang concern natin. I-concern din po natin yung mga ibang kaluluwa. Hanggat maaari po, magdala po tayo ng magdala ng mga kaluluwa dito po sa loob. Hindi po sa gusto po natin ng malaking community. Kundi ang concern lang po natin na yung mga grupa talaga, kasi alam na po talaga natin na sa last days na po tayo. So kung lagi na lang pong pamilya ang titingnan natin, may mga ibang tao po na hindi po kayang abutin ng ibang pamilya na kung kaya po din naman natin abutin. Kaya i-encourage ko po sa inyo na huwag po tayo maging self-centered sa sarili po natin. Ako may problema ka, iiyak mo lang kay God. Kakayanin po natin lahat. Hindi po natin hahayaan na dahil lamang sa problema, yung mga kaluluwang umaasa sa atin ay mababaliwala sila. Kasi napakahalaga po kasi para sa akin, napakahalaga po ng isang kaluluwa. Kasi nakikita ko rin po kasi sa pamilya ko dahil ang concern ko rin po sa side ng father ko dahil mga Buddhist po sila, so hindi po talaga sila naniniwala kay God. So, yun na po minsan naisip ko, sabi ko baka ang courses ng family ko is nasa akin, ako ang nagbabayad. Pero as long na nasa GM ako, sabi ko magiging matatag ako. Sabi ko kay Pastor, sisikapin kong makatayo. Kasi kumbaga naandun na, ilang buwan na lang, ngayon November na. Sabi ko, Lord, ilang buwan na lang, dapat di ba masaya ako. Pero sabi ko, Lord, ayaw ko namang sa sa buwan ng November may mangyari. Mas nagpapasalamat tayo kay God kasi nangyari na yung dapat mangyari. At saka gusto ko, November wala nang mangyayari. Pero ko, ay mangyayari man, siguro pakain ni Pastor yung free na yun. Doon sa Prayer Mountain tayo, nag-approach siya sa akin, Pastor, may ahas doon. Pero hindi ko lang sinabi kasi ayaw kong ma-distract kasi. Ayaw kong ma-distract yung ating prayer. Alam nyo, minsan, kahit na nandun tayo sa prayer, napakita pa rin yung, padala pa rin si Satan ng, alam mo yung ahas, ng temptation. Kaya talagang gusto niya talagang wasakin yung, pero sa kanya pinakita. Ibig sabihin, may mga humaharap sa kanyang problema, sa kanyang buhay. Ganun yun eh. Kung saan pinapakita. Parang si Adanas na sa iba, doon nagpapakita eh. No? So sabi ko, hindi ko lang sinasabi na manalangin kasi pray na tayo eh. No? Nasa kasagsagan ng prayer natin, pinapakita sa kanya yung ahas. Sabi ko, bakit sa kanya lang? No? Hindi naman sa atin lahat. Kaya sabi ko, sa aking prayer na maging matatag. No? Siya lagi. So, ganon ang ating prayer. Tapos ka na, Mia? Okay. Kasi marami. Marami. Sige. So, sa Sunday ay wala tayo dito. Punta tayo sa swimming pool.